Sa ito mga kabombo, ang Philippine Air Force ay nakahanda naman daw para sa posible na repatriation kung sakasakali para doon sa mga overseas Filipino workers sa Middle East. Alamin natin ang mga preparasyon ng hanay ng militar hinggil ho dyan. May balita si Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, nagpahayag ng kahandaan ng Philippine Air Force na magbigay ng kanilang assistance para sa posibleng repatriation ng mga overseas Filipino workers na iipit ngayon sa ongoing armed conflict sa isang bahagi ng Middle East. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagsisimula na nilang ihanda ang kanilang mga kakailanganing assets para sa posibilidad ng repatriation, bagamat nakadepende pa rin anya ang kanilang mga magiging pagkilos sa kanilang koordinasyon sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at maging sa Department of National Defense na siyang magbibigay ng go signal para sa pagsasagawa ng naturang operasyon. Nabatid naman na karamihan sa mga kababayan ng mga OFWs ang nagpahayag na ng kanilang kagustuhan makabalik ng Pilipinas bilang bahagi pa rin ng repatriation efforts ng pamahalaan ng Pilipinas. So ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng Philippine Air Force. Actually, we are undertaking already necessary preparedness at the onset of this news. We are ready to prepare our assets in case we need to repatriate our Filipino nationals. This will be done in coordination actually with DFA, with BMW and the DNB. So, kumbaga handa po tayo, but we would be waiting for their signal. Karaniwan naman anya na sa kanilang mga assets o sa kanilang mga magiging assets maaaring gamitin para sa naturang operasyon ay ang kanilang mga C-130 aircraft, ngunit ito anya ay nakadepende pa rin sa koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Paliwanag pa ni Basco, sa ilalim pa rin sa malalimang pagpaplano ang magiging repatriation sa mga OFWs dahil na rin sa nakasaradong airspace na ngayon na malaking bahagi ng gitnang silangan. Anya, hindi basta-basta maaari makapasok ang mga military aircraft ng bansa para sa magiging operasyon. Ngunit tiniyak naman na magkakaroon ng masusing pagpaplano ang mga ahensya para sa mga posibleng kilos at mga posible pang maikokonsidera para sa pagsagip sa mga kababayang naitib sa sigalot sa rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ng tinig ni Colonel Maria Cristina Basco, ang tagapagsalita ng hukbong Philippine Air Force. For our air assets, most probably ito yung mobility natin, yung po sa Air Mobility Command. Kung ano man po yung ma-identify, most probably po it would be C-130s. And ayun po yung mga initial po natin sa planning po. Actually, that's a very good question. Talagang kailangan po kasi ng masusing pagpaplano when it comes to that because we have to consider the current environment, particularly nga nasabi nga po that there are blocked airspace. So, there are many things to consider para po dun sa movement natin. Hindi po tayo basta-basta makapasok. So, yun nga po, we would be deferring to the DNB, the DFA, and the DMW if there would be plans already to be set in motion. Pero rest assured po, the Philippine Air Force is already preparing po for any eventuality. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, nanindigan naman ng Armed Forces of the Philippines na sa kabila nito ay patuloy silang nakaantabay sa mga posible pa nilang magagawa at may aabot na assistance sa mga sitwasyon na ito para na rin sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga kababayang nasa Middle East. At live mula dito sa Camp Aguinaldo, ito si Bombo Bea Pinisa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.